Alam naman natin na si Pi Network ay isa po sa mga pinakausap-usapang crypto projects sa buong mundo, lalo na po dito sa Pilipinas. Marami po sa atin ang naging early users nito. Nagmina gamit lang ang ating cellphone at umaasang balang araw ay magiging milyonaryo dahil po sa hawak nating Pi coins. Pero ngayong taong 2025, tila lumalabo po ang liwanag ng pangarap ng ilan. Ayon po sa latest analysis, si Picoin ay meron po siyang malaking posibilidad na muling bumagsak ng karagdagang 25% ngayong buwan ng Abril. Oo, tama pa ang narinig mo. Matapos niyang bumagsak ng halos 80% mula po sa pinakamataas na presyo ngayong taon, posible pa siyang malaglag muli. Pero bakit nga ba ito nangyayari? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors nitong si Picoin? At yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin kung bakit nanganganib bumagsak or kung bakit mukhang babagsak pa lalo ang presyo ni Picoin ng 25%. Yan, unang-una po sa mga dahilan kung bakit delikado ang sitwasyon ni Picoin ngayon ay dahil sa tinatawag na bearish rising wedge pattern. Ayan, meron po tayong chart dito para mas maintindihan natin yung paliwanag rito. Ayan, meron po tayong nakikita rito na isang bearish rising wedge pattern dito po sa 4-hour chart time frame ni Pi Network. Yan, mula po ito sa datos ni OKX. At yung bearish rising wedge pattern na ito, ayan po yung binubuo ng dalawang kulay itim na linya rito. Ayan, kitang-kita natin dito na nag-breakout siya sa lower portion nito. Para po sa mga hindi pamilyar, ang rising wedge ay isang chart pattern kung saan ang presyo ay paakyat ngunit sa loob ng masikip na channel or range. Kapag nag-breakdown ito pababa, kadalasan ay nagkakaroon po ng matinding pagbaba ng presyo. Kaya yan, kitang-kita po natin dito na nag-breakdown na siya or nagkaroon na siya ng breakout dito sa lower portion ng ating pattern na ito. At yan po ang mismong nangyari dito kay Picoin. Base po sa kanyang 4-hour chart analysis, ay bumagsak na siya dito sa ilalim ng wedge pattern na ito. Ibig sabihin ay na-trigger na po ang signal para sa panibagong pagbaba or downtrend. Ang target na presyo po ayon sa technical analysis dito ay nakapwesto po sa 0.44 hanggang 0.45. Ayan. Kung susumahin natin mula po sa kasalukuyang presyo niya ngayon, yan ay halos 25% na karagdagang pagbagsak. Ngayon ay ano naman po ang papel ng RSI at saka moving average sa pagbagsak ni Picoin. Yan, bukod po sa chart ay isa pang clue sa pagbagsak ni Picoin ay ang tinatawag na Relative Strength Index or RSI. Ayan, wala po tayong hindi po nila pinakita rito yung chart ng RSI. Ayan, pero ayan, ang RSI ay nasa bandang 32. Ayan, kung saan ay malapit po ito sa tinatawag na oversold zone. Kapag oversold na po ang isang token, posibleng mag-bounce na ito pataas. Pero hindi po ito garantisado. Ibig sabihin ay mababa na ang momentum ni Picoin at mahina na ang demand sa ngayon. Bukod pa dyan, ang kanyang 200 Exponential Moving Average or EMA ay napakalayo na rin sa kanyang current price. Yan, yung 200 Exponential Moving Average po natin dito is yung kulay blue na nakikita natin dito sa linya. Yan, yung kulay blue na linya. Yan po yung 200 Exponential Moving Average. At kitang-kita natin dito na malayo nga yung kasalukuyang candlestick natin sa 200 EMA na ito. Kaya yan, nasa presyong 0.87 po ang 200 EMA habang nasa 0.45 naman ang tina-target ni Picoin. So sa technical analysis, kapag malayo po ito sa EMA, kapag malayo po ang kasalukuyang presyo kay EMA, lalo na kung pababa ang direksyon, ibig sabihin ay nasa ilalim talaga siya ng matinding bearish trend. Ngayon is ano po ang epekto ng token unlock. Yan, dito naman po tayo sa token unlock. Yan, kung ano po ang posibleng epekto nito sa presyo ni Picoin. Ayan, meron po tayo nakikita rito na Pi unlock chart in the next 30 days. Ayan. Kaya
Ito po ang mas malalim na dahilan kung bakit mas malaki ang chance na bumagsak si Picoin, ang massive token unlock. Nitong April 16 ay nag-release po sila ng 2.8 million na Picoins sa circulation. Pero hindi ito one-time event. Ito ay parte ng mas malawak na plano kung saan mahigit 108 million na Picoins ang kanilang i-release ngayong buwan ng April lamang. Araw-araw ay may bago pong batch ng Picoins na ilalabas. Halimbawa sa April 20 ay mag-a-unlock na naman po sila ng 5.74 million na Picoins. Sunod-sunod ito araw-araw. Yan, 5.14 million sa April 21, 5.91 million sa April 22. At ayon po sa schedule, 1.56 billion na Picoins ang nakatakdang ma-unlock sa loob ng susunod na 12 buwan or 12 months. Kada buwan ay may average po na 134 million na Picoins ang madaragdag sa supply. Nitong December 2027 naman, inaasahang pinakamalaking token unlock po ang magaganap dito. 432 million na Picoins sa isang buwan. Kaya grabe, di po ba? Ngayon ay ano po ang problema kapag dumami ang supply? Yan, ito ang dito po papasok ang basic principle ng supply and demand. Kapag biglang dumami po kasi ang supply ng isang token pero hindi naman lumalaki ang demand, bumababa ang presyo. Sa madaling salita ay kung walang sapat po na buyers, mawawalan po ng halaga ang token. Ang problema po sa kaso ni Picoin ay marami ang holders nito na walang access pa sa open trading. Kaya kapag na-unlock ang token at naging available ito sa trading, maraming tao ang biglang magbenta. Kaya ang resulta ay syempre panic selling. At ayan, dahil yan ay mas malalim po ang maaring maranasang pagbagsak ng presyo ng Picoin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, marami sa atin ang naging bahagi po ng Pi Network. Marami ang nagmina araw-araw at umaasang lalaki ang value ng ating Picoin holdings. Pero kung hindi pa open sa mainnet trading ang Picoin natin, ibig sabihin ay hawak lang natin ay in-app balance na hindi pa natin maibebenta or matrade. Kapag na-open na ito sa public market at sabay-sabay tayong magbenta, mataas po ang chance na bumagsak palalo ang presyo. Isa pa, kung hindi po maganda ang fundamentals ng project o kulang po sa transparency, maaaring mawalan po ng tiwala ang mga investors. Ang isa pang epekto ay psychological. Dahil marami sa atin ang umaasa kay Picoin bilang potential income sa hinaharap, kapag nakita nating bumabagsak ito, maaaring madismaya po tayo o mawalan ng gana sa crypto investment. Kaya mahalaga po na i-manage natin ang ating expectations at wag lang po tayong basta umasa sa hype. Bilang panghuli, ang masasabi ko po rito ay sa totoo lang nakaka-disappoint po ang sitwasyon ni Picoin ngayon. Noong una ay napakaganda ng vision nito, ang makapagbigay ng cryptocurrency sa lahat kahit walang kapital. Isang democratized access sa digital assets. Pero ang problema ay hindi lang ang presyo. Wala pong sapat na clarity sa roadmap, kulang po sa transparency at tila hindi pa handa ang market na tanggapin ito ng buo. Idagdag pa ang walang kontrol na token unlocks at parang sinasayang lang nila ang tiwala ng community. Pero hindi pa huli ang lahat para kay Pi Network. Kailangan po nilang ayusin ang tokenomics, magkaroon ng maayos na utility at i-prioritize po nila ang community sa halip na hype. Dahil kung hindi, baka tuluyan ng mawalan ng halaga ang project na pinaghirapan ng milyong-milyong tao. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.